Magandang araw po sa lahat ng listeners natin dyan. Saan man kayo nakikinig. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Mark. Isa po akong call center agent na 5 years na rin sa ganitong line of work. Noong kabataan ko, kapag summer, umuuwi kami sa bahay nila Lola para doon magbakasyon. Sobrang dami naming mga pinsan, tito, tita doon na kapag nagre-reunion, halos mapuno namin yung buong garahe ng bahay nila tita na nagiging venue namin taon-taon. Malapit din sa dagat yung bahay nila Lola. Kapag naiisipan naming magpipinsan, doon kami nagsiswimming. May magandang pwesto kung saan pwede kang umakyat ng matarik na burol. Sa dulo nun ay may diving spot na magandang talunan, lalo na kapag gusto mo lang mag-enjoy. Yun talaga ang mga alaala nung kabataan ko na gusto kong balikan dahil sa dami ng magagandang memories ko doon sa dagat na yon. Ito na nga po ang nangyaring kakaiba sa akin na parang nagbigay din sa akin ng kaunting trauma. Isang beses kasi, napag-isipan namin na doon sa beach matulog. Magtatayo lang kami ng tent doon, tapos pagkatapos ng mahabang swimming, doon na rin kami matutulog. Sabi ni Tito, sobrang ganda raw kasi ng mga stars sa dagat sa gabi. So yun nga, ang ginawa namin. Mga 11 na kami ng gabi natulog magpipinsan. Wala nang banlaw-banlaw pa kasi kinabukasan daw, magsiswimming lang naman. Bandang mga madaling araw, nagising ako para umihi. Lumabas ako sa tent at naglakad-lakad sa pampang. Doon ako mismo sa may tubig naglabas ng inipong ihi. Malapit na akong matapos nang marinig ko sa itaas ng langit ang napakalakas na pagaspas ng pakpak. Para siyang ipo-ipo na buong akala ko talaga uulan ng malakas. Pagtingala ko, nakita ko itong sobrang laking ibon na lumilipad sa itaas. Kulay itim yung ibon, pero pula ang mga mata niya. Sobrang laki ng ibon. Sa tansya ko ay baka kasing laki ng isang bahay yung totoo niyang laki. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan. Nakalabas pa rin yung ari ko, pero hindi ko na napansin kasi nga tutok na tutok ako sa itaas kung nasaan yung ibon. Nakaramdam ako ng takot. Naisip ko na kung gugustuhin ng ibon ay pwede niya akong dakmain gamit yung malalaki niyang mga kuko. Pero hindi yun ang ginawa ng ibon. Dumaan lang siya sa harap ko at lumipad na palayo. Nakamasid lang ako doon sa pampang hanggang sa nawala na yung ibon sa kadiliman. Nang makabalik ako sa tent, hindi ko alam ang mararamdaman. May takot syempre. Kasi sa pagkakaalam ko, walang species ng ibon sa mundo ang ganoon kalaki. Pula ang mata at itim ang balahibo. Nakaramdam din ako ng pagkamangha sa sarili kasi alam ko na yung nakita kong yun ay hindi pangkaraniwang nakikita ng kung sino-sino lang. Ikinwento ko ito kay Lola nang makabalik kami at sabi niya, siya rin daw ay nakita na ang ibon na yon. Kapag daw nagpapakita ang ibon na yon ay signos daw yun na may mangyayaring masama sa isang lugar. After 2 years, nagkatotoo nga ang sinabi ni Lola. May dumaang malakas na bagyo na pumatay ng maraming residente sa lugar nila. Ang taas daw ng tubig at sobrang lakas ng hangin, kaya hindi agad nakalikas lahat ng tao. Sa pagre-research ko, wala talagang ganoong klaseng ibon. Kaya nga lagi kong sinasabi sa sarili na marami pa rin talagang klase ng nilalang ang hindi pa rin natin natutuklasan dito sa mundong ibabaw. Magandang araw mga kapasta. Vic po ang pangalan ko. Noong mga panahong tinutubuan pa lang ako ng mga tagyawat,
Teenager kumbaga. Nakatira kami sa may Isabela, malapit sa dagat. Ang tatay ko ay nagtatrabaho bilang operator ng mga machine na ginagawang plywood. Habang si nanay naman ay all around. Tumatanggap siya ng labada at may makina rin siya sa pananahi. Kaya kumukuha din siya ng repair. Masaya yung buhay namin doon kahit medyo mahirap kinakaya naman ang pang-araw-araw. Ako naman mahilig din sumama sa mga mangingisda na pumapalaot. Kaya minsan, libre na yung ulam namin ng ilang araw. Masaya yung buhay namin doon. Kahit medyo mahirap, kinakaya naman ang pang-araw-araw. May isang memorya lang siguro ako sa Isabela na talaga namang hindi ko malilimutan. Isang beses kasi, may nag-aya na may sayawan daw sa kabilang isla. Siyempre, dahil excited din ako na makapagsayaw ng binibini galing kabilang isla, naghanda agad ako. Bumili ng bagong polo shirt. Nilabahan ko pa yung sapatos ko na halos 1 taon ko nang hindi nagagamit. Ready na ako. Kaso takot akong magpaalam kay tatay. Ayaw na ayaw niya kasing umaalis pa kami sa gabi. Lalo na kung pupunta sa dagat. Masyado raw delikado ang ganon. Baka kung ano pang mangyari. Sigurado ako na kapag sinabi ko na sa kabilang isla yung sayawan, hindi niya ako papayagang umalis. Kaya ipinagpaliban ko muna yung pagpapaalam hanggang sa mismong araw. Hapon, kumakain kami ng merienda sa labas ng bahay nang sinabi ko yun kay tatay. At tama nga ang hula ko. Hindi ako pinayagan. Masyado raw delikado na mamangka patawid ng dagat sa gabi. Bilang nagre-rebelde, hindi ako kumain ng hapunan nung gabing yon. Kinabukasan, pumunta agad ako doon sa mga kasama ko na nakipagsayawan sa kabilang isla. Pero imbis na sila yung maabutan ko, may mga pulis sa bahay nila. Pati si kapitan, naroon. Saka ko lang nalaman na may nangyari pala. Yung bangka na sinakyan nila, lumubog. May nangyari raw na bahura sa lugar namin. Ang bahura ay isang pangyayari sa dagat kung saan biglang bumababa ang tubig, saka bigla ulit tataas. Delikado ito sa maliliit na bangka kasi sa oras na bumaba ang tubig, sasayad yung ilalim ng bangka sa mga bato. At sa oras na bumalik ang tubig, ay ilulubog nito ang maliit na bangka na butas-butas na dahil sa pagsayad. Kahit gaano ka man kagaling lumangoy, ay hindi mo kakayanin ang pagbugso ng malakas na tubig. Itutulak ka nito pailalim sa tubig hanggang sa tuluyan kang malunod. Pero nakita ko na nakaligtas yung isa kong kaibigan. Nang makaalis yung mga pulis, ikinuwento niya sa akin ang nangyari. Matapos silang mabahura, may magandang babae raw na tumulong sa kanya na makalangoy sa malakas na agos ng bahura. Hinila raw siya nito paitaas. Nang makita niya yung babae, may buntot daw ito na parang sa isang isda. Sirena raw yon. Iniligtas siya ng isang sirena. Dinala siya nito patungong Pampang. Namatay lahat ng kasama niya. Siya lang ang nabuhay. Kung ako po ang tatanungin niyo, ayaw ko mang maniwala pero alam ko na imposibleng makaligtas ang isang normal na tao sa bangis ng bahura. Kung meron mang makakalangoy sa ganoong katinding agos, yun ay ang sirena. Sabi ng mga taga doon sa amin, talagang may mababait na sirena raw na namamataan malapit sa Pampang. Yung ilan nakita pa na nakikipaglangoy kasama yung mga butanding sa malalim na parte ng dagat. Sa 5 namatay nung araw na yon, 3 lamang ang nahanap. Yung iba malamang sa malamang ay tuluyang lumubog sa ilalim ng dagat at naging pagkain sa mga isda. Isa sa mga naisip ko nung araw na yon, na siguro kung pinayagan ako ni tatay, baka isa rin ako sa mga nalunod nung araw na yon. Simula nun,
Hindi na ako kumontra sa mga pangaral sa amin ni tatay. Sinabi ko na lang sa sarili na para rin sa amin ang ginagawa niyang paghihigpit. Nang gumraduate ako ng high school, lumipat kami dito sa Pampanga. Dito na ako nagpatuloy ng pag-aaral. As of now, graduating student na po ako. Mapagpalang araw mga kapasta. Ako pala si Armel, 29, taga Pasig at nagtatrabaho sa bahay bilang data analyst. Tagal na akong listener ninyo. Noong pandemic pa ata, nakikinig na ako sa mga kwento dito. Kapag wala akong pasok, kapag tumatambay lang sa bahay at gusto kong makinig ng mga story, bumibisita ako sa channel nyo. Pasensya na, kasi nitong mga nakaraang linggo medyo na busy ako sa mga trabaho, kaya halos hindi na rin ako nakakapanood. Pero nung isang araw, sinipag ako. Ewan ko ba, naisipan kong ibahagi itong experience na lagi sa aming kinikwento ng tito ko kapag dumadalaw kami doon sa kanila. Parang homage ko na rin to kay tito. Sumakabilang buhay na po kasi siya, in bilang pag-aalala sa kanya. Ito po yung kwento niya. Noon kasi may palaisdaan sila tito sa may Bicol. Malapit siya sa Naga City. Isang sakay lang, tapos lakad na mga 15 minutes. Mararating mo na yung palaisdaan nila na malapit din sa dagat. Sabi sa amin ni tito, dahil sa palaisdaan na yon ay napag-aral niya yung mga pinsan ko na halos lahat graduate na ng kolehiyo. Dalawa sa kanila sa abroad pa nakahanap ng trabaho. One time, naisipan nila nung bantay niya na manghuli ng isda sa gitna ng dagat. Isa kasi yun sa mga hobby ni tito, ang mangisda. Sakay ng maliit na bangka ay pumalaot sila ng sila lang dalawa. Ang tanging ilaw lang ay gasera sa dulo ng bangka. Sabi ni tito, kapag nasa gitna ka raw ng dagat, sobrang dilim daw na talagang makikita mo lahat ng bituin sa langit. Nang makapwesto na sila, saka sila nagbaba ng mga pamingwit nila at naghintay na may kumagat. Wala sa kanilang nagsasalita kasi magsisialisan yung mga isda sa ilalim kapag may narinig sila sa ibabaw. Isang oras ang lumipas. Nakadalawa na raw huli si tito. Yung kasama naman niya, 3. Sapat na raw yun. Pero dahil parang sineswerte sila sa panguhuli, nagbaka sakali pa sila ng tig-isa pa. Bigla raw may narinig sila na parang malakas na sirena ng kung anong sasakyan. Galing sa kanan yung tunog. Sabay silang lumingon. Pero dahil nga madilim, wala silang makita. Palakas ng palakas yung tunog. Naganda raw sila sa kung anong makikita nila. Inangat na nila yung mga bingwit hanggang sa makita nila na may napakalaking barko na papalapit sa munti nilang bangka. Sa sobrang laki ng barko ay nakatingala daw sila habang tinitignan yung itaas ng barko. Nakapagtataka kasi niwala man lang daw itong ilaw na kailangan ng mga barko sa dagat. Siyempre, para maiwasan ang banggaan. Pero nung time na yon, imposible raw na makaiwas pa sila. Kahit gaano sila kalakas mamangka, ay hindi na sila makakaalis pa. Tinanggap na lamang ni tito na yun na raw siguro ang huling pagkakataon niya sa buhay. Imbis na umiyak ay lumuhod daw siya sa bangka at nagdasal. Halos isang dipa na lang ang layo ng barko. Sabay silang tumalon sa tubig. Nang iangat daw nila yung mga ulo nila sa tubig, ay nakita nila na hindi tumama yung barko. Imbis na bumangga, tumagos lang daw ito sa bangka. Nagkatinginan sila nung kasama niya, parehong hindi makapaniwala. Sa puntong yon, parang naisip ni tito na siguro ay natupad yung dasal niya. Nang makadaan yung barko,
umakyat agad sila sa bangka at dali-daling bumalik sa Pampang. Habang sumasagwan pabalik, nagkikwento raw yung bantay ng palaisdaan sa kanya na may mga kwento raw talaga ng ghost ship sa lugar nila. Matagal na, ang tanging mga taong nakakakita ng ghost ship na ito ay ang mga mangingisda na gabi kung pumalaot. Sabi sa akin ni Tito, hanggang sa makauwi raw siya ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita. Yun daw ang unang beses na natakot siya para sa kanyang buhay. Yun lamang po ang kwento ni Tito. Siya ang isa sa pinakamabait na taong nakilala ko. Kaya para sa iyo ang kwento na ito, Tito. Kung nasaan ka man, sana nasa mabuti kang kalagayan dyan sa kabilang buhay. Magandang araw sa mga kapasta natin na nakikinig. Jerome po ang pangalan ko. Dahil sa trabaho ko, halos weekly ako kung tumawid sa isla namin. Sasakay ako ng bangka at babiyahe ng 1 oras para marating ang kabilang bayan kung saan ako bibili ng mga bagay na kakailanganin namin. Kapag mga ganoong pagkakataon, isinasabay ko na rin ang mga groceries na makukonsumo namin sa isang buong linggo. Isang balikan lang, kaya wala dapat makaligtaan. Minsan naman, sinasamahan ako ni Kuya Arnel. Staff din siya ng restaurant na pinapasukan ko. Last year, may nangyari na talaga namang nagpahanga sa akin at the same time, tumakot sa akin na lumangoy sa dagat lalo na kapag medyo madilim na. Ganito po ang nangyari. Medyo napaaga ako ng alis sa pier kasi ang sabi, may event daw sa kabilang bayan. Kung 6 AM ako aalis, baka hindi ako agad makasakay sa dami ng taong dadayo papunta doon. So inagahan ko. 4 pa lang, naghihintay na ako ng unang barkong aalis. Ilang minuto pa, nagtatawag na yung pahinante ng mga pasahero. Nagulat nga ako kasi kahit sobrang aga, ang dami na ring pasahero na patawid. Pinilit kong matulog habang nasa biyahe, pero hindi ko magawa. Yung mga katabi ko kasi, walang tigil sa tsismisan at kulitan. Sa kanila ko nga rin narinig na may mangyayari palang concert. Mga kalahating oras sa biyahe, bigla kong narinig yung sigawan ng mga pasahero na nasa gilid ng barko. Parang may itinuturo sa tubig. Sobrang antok ko pa talaga, kaya naupo lang ako. Hanggang marinig ko na yung mga sigaw, parang may halo ng takot. Tumayo na rin ako at tinignan kung ano ba yung pinagkakaguluhan ng lahat. Nung una, hindi ko maaninag ng maayos yung nasa dagat. Para silang mga dolphin na papalapit sa barko namin. Hinugot ko pa nga yung cellphone ko para sana makawanan ng litrato. Pero nang makita ko ng malapitan yung mga lumalangoy, muntik na rin akong makisabay sa sigawan. Mga sirena yung lumalangoy. Para silang mababangis na hayop. Kulay gray ang mga buhok. Walang itim ang mga mata nila. May isa na biglang tumalon ng pagkataas-taas. Sumabog pa yung tubig papunta kung saan ako pumuwesto. Sa taas ng talon niya, muntik pa siyang umabot sa kinatatayuan ko. Ibinuka niya ang bibig at lumitaw doon ang naglalakihang mga ngipin na sigurado akong kayang pumunit ng laman ng kahit sinong makagat niya. Napaatras ako at natumba sa sahig ng barko. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang bumulusok din ulit yung sirena. Pagbalik ko ng tingin sa kanila, papaalis na sila. Sa bilang ko, mga 6 na sirena yung nakita naming mga pasahero. May ilang tao na nakakuha ng litrato pero sabi nila, lahat daw ng kinuha nilang litrato malabo. Hanggang sa makauwi ako, dala yung mga pinamili
ay nasa utak ko pa rin yung nakitang sirena. Dati ko pang naririnig na talagang may sirena sa karagatan ng lugar namin. Pero bihira lang ang mga taong nakakakita nito. Kaya naman inisip ko na lang na mapalad talaga ako. Simula nun, tuwing bumabiyahe ako patawid sa bayan, lagi kong pinapanood ang dagat. Umaasang sana makita ko ulit yung mga sirena. Hello mga kapasta. Gusto ko lang i-share itong kwento ko mula sa kabataan ko. Matagal na ako nakikinig sa lahat ng uploads nyo. Kaya naman sabi ko, gusto ko ring magbasa. Bago ang kwento, magpapakilala muna ako. Leo ang pangalan ko. Kasalukuyang nagtatrabaho sa isang factory. Isa ako sa mga operator ng machine na gumagawa at nagseselyo ng mga soft drinks. Noong elementary pa ako, malapit ang tirahan namin sa dagat. Doon na ako isinilang at nag-aral. Kaya habang lumalaki ako, natutunan ko na rin kung paano mamuhay malapit sa pampang. Isa sa mga gusto ko noong pampalipas oras ay kapag naglo-low tide na sa amin. Kaming mga bata ay maglilibot na niyan sa kahabaan ng pampang. May dalang mga balde. Kami yung tagakuha ng mga na-stranded na isda sa mababaw na tubig. Uuwi ako niya ng may kalahating balde ng isda sa bahay. Libre na ang ulam namin ng mga 3 araw. Isa rin sa mga naaalala ko noon ay si Mario. Tau-tauhan si Mario na gawa sa mga piraso ng tela. Nakatayo siya malapit sa pangpang ng dagat. Kapag tumataas ang tubig, ulo lang ni Mario ang makikita mo. Kaya nilagay si Mario doon para maging praktisa ng mga mangingisda sa amin ng kanilang pana. Kaya nga makikita mo ang dami ng butas sa katawan ni Mario. Para po ma-imagine nyo ng mabuti ang itsura niya. Para siyang isang panakot uwak sa mga palayan. Kapag walang nagpa-practice kay Mario ng pana niya, kaming mga kabataan ay nagpa-practice naman ng mga bato namin sa kanya. Isang beses, bigla lamang naming nakita na nawala na si Mario. Bigla na lang siyang naglaho mula doon sa pwesto niya sa dagat. Akala namin ay may kung sinong umalis nung tau-tauhan sa pampang. Pero wala raw. Basta na lang nawala si Mario nang walang nakakaalam. Hanggang isang gabi, patutulog na ako nang mapansin ko na may kung anong gumagalaw sa labas ng bintana. Tumayo ako at sinilip ang labas. May naglalakad sa gilid ng bahay namin, papunta sa kusina. Isang linggo na rin na nagsasabi yung mga kapitbahay namin na may magnanakaw daw talagang naglilibot sa lugar namin. Kaya ang ginawa ko, ginising ko si Papa. Sinabi ko yung nakita ko. Kinuha niya yung sundang sa dingding at saka nag-abang kami sa may kusina. Sarado yung ilaw namin. Kaya walang kaalam-alam yung magnanakaw. Nung itulak niya yung pinto, saka kami sumugod ni Papa. Tinaga ni Papa yung braso ng magnanakaw. Nagulat nga ako dahil hindi naman ganoon kalakas yung pagtaga ni Papa. Pero naputol agad yung kamay. Binuksan ko yung ilaw. Nagkatinginan kami ni Papa sa nakita. Si Mario. Yung tau-tauhan doon sa pampang ng dagat. Yung nasa sahig namin. Putol ang kamay. Napaka-imposible nun. Dahil paano magkakabuhay ang isang tao na gawa sa mga retaso ng tela. Nakatayo lang kami ni Papa. Inaabangan kung anong susunod na gagawin ni Mario. Pero para na itong walang buhay na manika sa sahig. Gulong-gulo ang utak namin ni Papa. Kasi kitang-kita namin kung paano pumasok at naglakad si Mario sa kusina. Ang naisip ni Papa nung time na yon, baka raw may sanib o sa demonyo si Mario.
Nabuhay bilang kantina rin sa mga taong ginawa siyang praktisa ng mga pana nila. Imbis na itayo ulit sa pampang, nung gabing yon, isinunog namin si Mario sa likod bahay. Sabi ni Papa, para hindi na rin daw ito mabuhay pang muli. Nakakapangilabot kasi. Kahit hanggang ngayong malaki na ako, dahil iniisip ko pa rin, ano bang dahilan para mabuhay ang isang tau-tauhan. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.